kanina itinuro ko sa inyo yung audio mixer to equalizer, tapos ito yung ginamit na pang mid at ito yung ginamit na pang subwoofer. No, itinuro ko yan kanina kasi meron nga nagpaturo na may maling setup. Actually, pwede naman yung setup na ganun. Kaya lang kasi kung pwede nyo namang i-stereo, bakit hindi nyo na lang i-stereo? So, dahil nga gumamit kayo ng mga splitter. So, gagawa ko ng example yon sa mga susunod nating video. No? Kasi, yung nagpaturo sa atin nun, hindi niya mapatunog na maayos, hindi gumagana yung mga ganito, nawawala yung ganyan, umuugong. So, kasi nga may mali, depende sa connection pa, sa cable. Hindi natin alam, baka cable din. So, ganito kasi sa mga isang paraan. Yung tinuro ko kanina, output, input. Tapos yung output nito, pumasok sa input nito. Then yung output nito, pumasok dito sa input. Ito yung ginamit na pang subwoofer. Ito yung ginamit na pang mid. Ibig sabihin, yung equalizer, dumaan yung parehong amplifier dito sa equalizer. No, nagkaroon ng equalizer pati yung subwoofer. So, isa po lang yun sa mga paraan yung itinuro ko sa inyo kanina. Pero, meron pang marami pa talagang paraan, ano? Ito pa yung isa sa mga paraan. At panoorin po ninyo para ito po ay balik-balikan ninyo para po kayo ay matuto. Johnny Luha po ito. I-share nyo yung video ha para natututo rin yung iba. Okay, ito yung gagamitin natin na integrated amplifier na pang mid. Ito yung pang subwoofer na wala pong output, yung ating ACE 2005N or ACE 1005N. Okay? So ito naman ang isa pa sa mga paraan para mapagana po ninyo yung subwoofer na wala kayong crossover, no? So ganito po 'yan. Ang gagawin natin, hindi natin padadaanin sa equalizer mismo itong ating gagamitin na pang subwoofer. So ito 'yan yung output nito. So depende kasi sa ating mga audio mixer, no? Magkakaiba po tayo ng audio mixer. Basta ang lagi nyo nga hanapin ay yung pinakang main out. Sa audio mixer kasi natin, pwede kayong gumamit ng RCA. Pwedeng gumagamit ng PL, yung iba XLR. So halimbawa, no, ito ang audio mixer natin. Basta lagi nyo hanapin main output. Okay, yung output nito, papasok po ito sa input ng ating equalizer. Ito yung ating input A and B or left and right, no? Tapos meron siyang output. Okay, yung pinakang output niyan, left and right din or A and B, papasok po yan sa input ng ating integrated amplifier na gagamitin po ninyo sa inyong pang mid. So halimbawa, pinasok nyo sa tuner, ilipat po ninyo yung selector nito sa harap, gamitin po ninyo or ilagay ninyo sa tuner. Diyan ni Luha, wala kaming tuner. Ang meron kami ay tape. Okay, ilagay nyo po sa tape, ilipat nyo uli yung selector nito sa tape kung saan nakalagay yung RCA. At dahil ito yung ating pang mid-high, so mas maganda pong naka-zero yung bass or naka-standard yung bass, naka-standard yung middle, yung mid, at yung treble. Naka-standard po yan. Yung ating volume control or master volume, pwede naman po 12 o'clock lang, no? Or pwede naman po 2 o'clock, no? Dahil nga may audio mixer tayo. Pwede po sa 12 o'clock lang, kumbaga sa relos alas 12. Yung iba 50%, okay? At dahil nga ni, ito yung ating pang subwoofer nga ni, yan, no? So hindi natin padadaanin sa ating equalizer. Ang gagawin ninyo, kukuha kayo ng cable wire at i-connect po ninyo sa inyong auxiliary. Titingnan po ninyo yung inyong mga audio mixer kung merong AUX or auxiliary or aux, no? So halimbawa, ito yung aux natin. Okay? Then maglalagay kayo ng inyong cable. Kung ang gagamitin natin ay papunta ng input ng ating, depende po sa inyo kung gusto niyo PL jack or kung gusto niyo male, no? Male na XLR. So ulitin natin, So pupunta kayo dito sa auxiliary, maglalagay kayo sa left and right ng inyong ACE 2005N or ating 1005N. Then dito kayo maglalagay ng ating speaker pang sub. So hindi ito dumaan sa ating equalizer. So isa po yan sa paraan na pwede po ninyong gawin. At dahil nga ni, ito po yung ginamit nating pang sub, no? I-off po ninyo yung treble. I-off po ninyo yung pinakang mid, kung merong mid, treble yan eh. Tapos, yung bass po ang lalakasan ninyo, tatansyahin nyo na yan. Siyempre, lalakasan nyo yung pinakang master volume ng A and B. Pwedeng alas 12 po yan, no?
Tapos ito na po yung pinaka music volume. Kapag may bass nang pumapasok dito or subwoofer nang pumapasok, kayo na po ang bahalang magtansya kung gaano yung lakas ninyo, no? Lagi ko naman sinasabi na papakinggan po ninyo yung sound ninyo. Kayo po ang magtitimpla ng sound. Kung sobrang lakas, wag namang masyadong malakas, no? Kung sakto na sa inyo, okay na po yun. Kaya ko itinuro yan dahil marami po talagang connection kagaya ng tinuro kong mga nauna, no? Ito naman tinuro ko ay hindi tayo dumaan dito yung ating pinakampang subwoofer. Ang nakakonek dito yung pinakampang mid ninyo, no? Naka-stereo yan. Stereo din kasi left and right po kung sakaling ang mga audio mixer ninyo ay ginagamitan ninyo ng XLR or yung tinatawag natin RCA or PL jack. Then, hindi nga natin pinadaan yung pang-sub, no? Hiniwalay natin yung pinaka-volume ng pang-subwoofer. Dito po tayo sa auxiliary. Okay? So, maganda po ang mga tunog niyan. Okay? So, sa mga natuto po, i-share nyo naman yung video para matuto rin ng iba.